na rin natin yan. Okay na tayo dyan. O sige, dito tayo. Mag-last topic tayo dito. Mga kinanta ni Diskaya, mga kapsat. Pasok. Sounds. Here we go. Bilisan pa natin ng konti. Ayan, mabilis na pala. Pasok. Diskaya, pasok. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating pong Kape at Kwentuhan. Ayan, pinatapos lang muna natin yung pagdinig kanina. Hindi muna tayo nag-live ng tungkol sa naging kanina, pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para kumpleto. Para kumpleto talaga yung ating maipaliwanag sa ating mga viewers, subscribers, mga natin, followers. Kumpleto Ricardo. Ito na si Kabunyog Bernadette Francisco, si Eliseo Gabito Jr., si Imelda Cruz, si Ivy Grace Azia, si Game Boy, si Antonio Almonte, Mario Manalo, magandang hapon mga viewers sa Facebook, Yubak, Mando Bagatu, Jimenez. Facebook, Taksamana. O yan, okay. Pag-usapan natin to, Kabunyog is Makese. Pasok. Sobra-sobra na ang lumabas kanina. Grabe na ang nalaman ng publiko. Talagang mga Kabunyog, alam nyo, monitor nyo naman siguro yung nangyayari sa yung nangyayari sa Indonesia. Sa Indonesia, yung mga tao, lalo't mga kabataan, mga estudyante, talagang galit. Talagang galit ang mga kabataan, mga estudyante. Korupsyon. Korupsyon. Naging violente na nga ang nangyari sa Indonesia. Umabot na sa punto na yung regional parliament building sa isang rehiyon ng Indonesia, sinunog na ng mga protesters, ng mga nagpo-protesta. At yung mga bahay ng mga politiko, ng mga korap sa Indonesia, nilusob ng mga protesters, ng mga nagrarally. Ngayon, napilitan ang kanilang gobyerno na yung, kasi naman, imagine nyo naman, itinataas yung allowances ng mga mambabatas at grabe ang budget at grabe ang luho ng mga opisyal nila nagbabiyahe abroad. So, ngayon, galit ang mga tao. O dito mga Kabunyog sa pagdinig kanina, balik tayo sa pagdinig kanina. Anong nakita natin doon? Unang-una, kinumpirma ni Diskaya ang kanyang maluhong mga luxury cars. Dati 40, 40 ang luxury cars na based doon sa interview ni Julius Babaw. Ngayon, ang inamin niya na 28 daw, 28. Kahit pa 28 yan, sos. Luxury cars yan. Ngayon, anong lumalabas? Anong lumalabas? O ngayon, maraming madidiin dito. Tinanong siya, saan ka bumili ng mga luxury cars na yon? Sabi niya sa mga dealers daw. Pinangalanan yung dalawang dealers. Sumingit ngayon si Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo, yung mga pinangalanan mong mga dealers ng mga luxury cars, inimbestigahan ko na yan noon at yan ay mga isangkot na yan sa mga pag-i-smuggle ng mga sasakyan. Sangkot na yan sa smuggling sa customs, pagpupuslit, illegal na pagpupuslit ng mga luxury cars. O kaya ngayon, kukunin ngayon yung mga records ng mga sasakyan ni Diskaya. O sigurado, marami na naman dyan na mai-involve. Mga sa customs, yung mga dealers na yon ng mga inismuggle na mga sasakyan. O, kaya marami na dito. Doon pa lang yan. Ang isa pang issue doon, ang isa pang issue nalaman kanina. Ang sabi ni Diskaya, 23 years na sila sa construction business. Kaya sabi niya, sa 23 years namin sa construction business, alam nga namang hindi pa kami kumita niyan. Siguro naman tama lang na kumita na rin kami ng billion diyan. Mga Kabunyog, mga kababayan. Hindi totoo na 23 years na sila. Kasi yung mga papers, yung mga papeles ng mga korporasyon nila, siyam yung sinasabi ni Diskaya, hindi nung tiningnan mga 10 to 11 years pa lang. 10 to 11 years pa lang. Ibig sabihin, hindi pa sila ganun katagal sa construction. And yet, ganun na katindi ang yaman mo. Wala naman silang ibang lehitimong business. Construction lang. O dito pa lang, magkukos na ito ng alarm sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council. Saka sa mga ahensya ng gobyerno. Dapat ito talagang, yung mga records ng mga negosyo nito, kunin na ng gobyerno. Pag nakuha yung mga records na yan, at yung mga transactions nito ay hindi commensurate sa kanilang dinideklarang kita, yun palang mga sasakyan na yun, 500 million to 1 billion na yun . Mga Kabunyog, Kaya, ito mga Kabunyog, mga kababayan? Ang sinasabi nito ni Diskaya, nagsimula silang mangontrata 2012, pero mga local government units. Sa DPWH, nagsimula sila sa flood control 2016. So, ibig sabihin, 2016 ka nagsimula sa mga flood control, 2012 ka nagsimula ng mga kontrata, tapos ngayon, ganyan nakatindi ang yaman mo.
Ganyan nakatindi ang yaman mo. Ito yung problema dito sa mga contractors na to. Pinagmamalaki nila na ang kanilang yaman ay galing sa lehitimo, legal na paraan. Hindi ka makaka-income ng ganyan karami, bilyon-bilyon. Ilan na ang income nila? Ilan na ang income? Kung mayroon kang sasakyan na 500 million to 1 billion, ibig sabihin, ilan na ang assets mo, ang pera mo? Sobra-sobra. Bakit ka nakakuha ng ganun karaming pera? Saan galing yan? Kung galing lang naman yan sa mga nakontrata mo sa gobyerno, yung margin ng tubo mo doon, legal ang ginawa mo, hindi ka makakatipon ng ganyan karami. Yun ng mga malalaking mga kumpanya katulad ng Mega World, katulad ng EEI. Pag nagdideklara yan ng income nila pagtatapos ng taon, 10 billion ang kinita nila. 5 billion, 10 billion. Ito, sa tingin nyo, nagdideklara sila ng 50 billion na kita nila? Saan galing yan? Hindi mo kikitain ang 50 billion o 30 billion kahit na 10 years ka na sa construction business kung hindi maanumalya ang mga ginawa mo. Kaya ka kumita ng napakaraki kasi ghost project o kaya napaka-substandard na ng ginawa mong mga proyekto. Yan ang totoo dyan. Kaya ito mga kabunyog, kahit pa sabihin na marami silang kontrata, kung lehitimo legal yung ginawa nila, hindi sila makakatipo ng ganyan karami. Imaginin mo, sasakyan lang yun, sasakyan, 500 million to 1 billion. Yung mga ano nila, yung mga ibig sabihin yan, napakarami nilang pera, sabihin natin 50 billion to 100 billion. Kung 50 billion ang pera mo, paano ka kumita ng ganyan? Kahit pa sabihin mong nagnegosyo ka ng maayos, ng matino, nangontrata ka sa gobyerno. Kung ginawa mo yung proyekto na yun ng maayos o ng matino, mag-i-income ka pa rin, pero hindi ganun kalaki. Ibig sabihin ito mga kabunyog, mga kababayan, talagang ano na ito, tulad nga ng lumalabas ngayon, mga ghost projects na, at hindi lang mga ghost projects, sobra na to substandard na mga proyekto. Halimbawa, ang halaga ng proyekto ay 95 million or 100 million, halos ang siguro ginamit na lang sa pag-implement ng project, baka 20 million na lang out of 100 million. Or baka 10 million na lang. Kaya matindi to mga kabunyog, mga kababayan. Hindi commensurate ang naipon nilang yaman sa kanilang tagal sa negosyo. Hindi naman totoo na 23 years mga kabunyog. Kasi yung mga registration ng mga papeles ng mga dokumento ng mga korporasyon nila o yung mga negosyo nila ay 12 years lang. 12 years lang. Sinabi din naman ito ni Diskaya, nagsimula silang mangontrata sa DPWH 2012, yung mga flood control 2016. Ibig sabihin, talagang lumaki silang masyado panahon ni Duterte 2016. Sa katunayan, imagine niyo, hindi niya naman dininay. Si Bongo sa Kasibato, kanina, akala nila, malilinis sila dito. Pero hindi. Pagtanong ni Bongo, totoo ba na mayroon kang kontrata sa CLTG? Ka-joint venture mo ang CLTG. Ang ibig sabihin CLTG, yung korporasyon ng pamilya ni Bongo. Kala siguro ni Bongo, hindi totoo yun. Parang iniintriga lang siya. Ay, ang problema, sinagot ni Diskaya, opo. Lag. Opo. Parang mayroon kaming dyan sa CLTG. Ay, ang CLTG, yan yung korporasyon, kumpanya ng pamilya ni Bongo. So, nabigla si Bongo. Natotoo nga na mayroong joint venture itong si Diskaya at saka sila Bongo. 2017, panahon ni Duterte. Ang halaga ng kontrata, Davao lang yan, 812 million, 841 million. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, so nakikita natin dito kung pasok ni Duterte, doon lang sa Davao alone, naka-joint venture, nakasusyo nito ni Diskaya, yung kumpanya ng pamilya ni Bongo, CLTG, 841 million, Davao lang sabay ngayon si Bongo, sabi ni Bongo, hindi ako involved yan hindi ako involved yan sa mga negosyo ng pamilya. Kahit si Bato, kailan ka ba nagsimula sa DPWH sa mga flood control projects? Hindi na naman inaasahan ni Bato. 2016. Ano ba yung 2016? Duterte. Kaya itong si Diskaya, talagang namayagpag ito, panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. Sino ang nagpatunay niya na panahon ni Duterte ito na mayagpag? Yung tanong ni Bato. Sabi ni Bato, anong taon pa kayo nagsimula ma-engage sa mga flood control projects ng DPWH? 2016. Sigurado ka? Pakibigay ng definite sigurado ka opo, 2016 onwards. Patay, 2016 onwards ni Duterte yun. Tapos si Bongo, totoo ba na nakipag-joint venture ka sa CLTG? Opo. Kita nyo yan, 2017 yun. 841 million yun. Kaya dito, dito, makikita na natin na talagang mga ito, totoo may negosyo sila. Totoo kontraktor sila. Totoo may kontrata sila sa gobyerno. Pero kung maayos lang ang implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno na ginawa nila,
Hindi sila yayaman ng sobra na ganyan. Hindi sila yayaman ng sobra na ganyan. Ibig sabihin yan, sobra na silang yumaman kasi yung mga projects nga, hindi naman na ini-implement ng tama. Hindi na. Yun na nga. Pinakita naman natin yung ampaw. Di ba yung binibisita ni PBBM doon sa Bulacan? St. Timothy yun eh. St. Timothy yun. O ngayon, ano pa ang lumilitaw dito? Sabi ni Diskaya, tinanong siya ni Risa Hontiveros, 9 ang calling cards ng 9 ang calling cards na kumpanya mo. Sa inyo ba lahat ito? Oo daw. Sa kanya daw lahat yun. Nagtayo siya ng napakaraming kumpanya sa mga construction. St. Gerard, St. Timothy, ano pa yon, Alpha and Omega. Basta siyam. Siyam yun. At sa lahat ng ibang lugar ng Pilipinas, sumasali sila sa bidding. Ginagamit nila yung mga kumpanya nila na yun. Pinangalan lang nila kung kani-kanino. O yun, bawal na nga yun. Yun Yung ang lang. isa, yung St. Gerard yata yun, nakagawa ng mga depektibong proyekto, o may mga deficiencies na, defective, at saka mga substandard, o na-involve na sa anomalya. Blacklist yun. Blacklist. Pero mayroon naman silang iba pang korporasyon. Alpha and Omega, May backup. St. Timothy. Ang dami. Pinakita lahat ni Senadora Risa yung mga calling cards nun. Pinakita ni Senadora Risa. At ngayon tinanong siya, ito bang anong to? Ito bang mga korporasyon, itong mga kumpanyang ito, sa'yo ba to? Sabi niya, oo daw. Paktay. Ano yan mga kabunyog? Sa Nilaglag niya yung sarili niya, mga kabsat. Ang saklap niya, nakapaw. kanya daw. O bawal yun. Ibig sabihin, nagtatayo ka ng mga kumpanya na ganun karami, siyam, para lang ma-circumvent mo. Ngayon, tinanong siya ngayon, ibig mong sabihin, may mga pagkakataon na sa isang proyekto, isang proyekto, yung mga korporasyon mo na yan na siyam, sumasali lahat yan? Sabi niya, opo. O di bawal yun. Bawal yun. Kasi ikaw ang may-ari ng lahat ng korporasyon na yon, ng kumpanya na yon. Sumasali ka sa bidding, yung mga kumpanya mo, pinapasali mo. Ay diluto na yung bidding na yun. Alam na this. Kunwari lang, iba-ibang mga kumpanya na nakapangalan kung kani-kanino, yung sa isa nakapangalan dun sa Roma. Yung Roma, ano niya yun? Pamangkin daw yun. So ibig sabihin, sumasali sa bidding yung iba-ibang korporasyon, kumpanya sa construction, pero kanya rin yun, kanila rin yun, luto. Luto yung luto ang mga nito, mga kabunyog. Kaya dito, ibig sabihin nito, kung itong sila Diskaya ay kumikita na ng sobra-sobra dahil may mga ghost projects na, mga substandard na ang mga proyekto, ibig sabihin, ang mga kasabwat nitong DPWH, hindi na simple-simple rin ang kinikita. Yung mga politikong kasabwat nito, hindi na simple rin ang kinikita. Yun lang. Kasi, kumbaga, alam nila na ang laki na ng kinikita ni Diskaya kasi ghost project na eh. Hindi lang ghost project, substandard. Ngayon, dahil substandard yan at saka ghost project na yan, ay ang usapan dyan, kailangan malaki na ang kikitain namin dyan. Kasi wala ka naman na halos ini-implement na project o kaya talagang ang laki na ng kinikita mo kasi substandard na ng proyekto mo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang ibig sabihin nito, paboritong-paborito na si Diskaya ng DPWH, paboritong-paborito na si Diskaya at ang mga kumpanya niya ng mga politiko kasi ang nakukuha nilang porsyento malaki na. Bakit malaki nang masyado ang nakukuha nilang porsyento? Kasi gusto na ang mga proyekto na ginagawa, wala na ang implementasyon. Pangalawa, kung may implementasyon man, sobrang ampaw na. Yun yung katulad yung hinawakan ni PBBM na pag ganyan yung simento, ginanyan niya lang. Project yan ng St. Timothy. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nangyayari dyan ngayon. So, napakarami na. Bakit pinayagan ng DPWH na sumali ito sa mga bidding? Gayong pare-parehong korporasyon nila yon, pare-parehong kumpanya nila yan. Hindi ba alam yan? Hindi ba alam yan ng mga Bids and Awards Committee? At saka, dahil marami nga itong mga substandard na mga proyekto, marami na itong mga depektibong proyekto, malamang marami pa rin itong mga ghost projects. Bakit hinahayaan ng COA? Bakit hinahayaan ng DPWH? At sino ang naglagay ng pondo doon? Yung mga pinag-uusapan na yan na pondo, kaninong pondo yan? Sa senador yan at sa congressman. Malamang. Kaya yung congressman na naglagay ng project dyan, yung senador na naglagay ng project na yan, ang tawag doon proponent, maghahanap sila ng gusto nilang kontraktor, yung pinakamalaki ang maibibigay sa kanila. Siyempre, sasabihin sa kanila ng DPWH, Senator, Kong, si ganito, si yung Diskaya ang kunin mo. Malaki ang malaki ang binibigay. Kaya kumbaga nagiging paborito na ito ngayon si Diskaya. Ano ito mga kabunyog? Ibig sabihin nito, paborito na si Diskaya ng DPWH. Paborito na siya ng mga kontrakto ng congressman.
Paborito na siya ng senador kasi mas malaki ang binibigay niya. Bakit kaya niyang magbigay ng mas malaki? Kasi ghost na yung project niya at saka sobra-sobra naka-substandard. Ngayon, wala nang pakialam doon yung congressman, wala nang pakialam yung senador, wala nang pakialam yung politiko kung substandard yan. Ang importante, malaki na ang kinikita niya. Bahala na kayong managot niyan. Ganun din ang DPWH. Malaki na yung kinikita nila. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan, grabe na ang nangyari. Kaya sumubra na yung yaman nito ni Diskaya. Sumubra na yung yaman niya. Na kung titingnan sa lehitimong negosyo niya na yan na construction, kahit pa marami siyang proyekto sa gobyerno, kung i-implement niya ng maayos, matino, totoo yung mga proyekto, hindi siya yayaman ng ganyan sobra. Kaya siya yumaman ng ganyan na sobra based dito sa lumilitaw dito. Napakaraming proyektong nakuha niya, bilyon-bilyon na ang halaga na hindi niya naman na in-implement. Ghost na. O kung in-implement niyan, yaman, substandard na. So dahil halos wala ng project implementation o kaya talagang ampaw na. Ang dami niya ngayong nakukuhang pera. At sa dami ng nakukuha niyang pera, malaki na ang binibigay niya sa DPWH, malaki na ang binibigay niya sa COA, malaki na ang binibigay niya sa politiko. Kaya paborito na siya ngayon. Lalo siya ngayon binibigyan ng marami. Mga kabunyog, mga kababayan. Right. So, sa dami ng mga lumitaw kanina, una, yung kanyang mga kanyang ibinandilang mga luho, luxury cars, kung ano-ano, ano 'yon? Sobra-sobra 'yon. Hindi commensurate sa kanyang hanap at negosyo. Kahit sabihin mo pang may mga programa sa gobyerno, kung matinong in-implement, hindi magkakatipon ng ganyan kagrabing pondo o pera. Hindi naman totoong 23 years siya. 11 to 12 years based sa records ng mga kumpanya niyang tinayo. So lalong hindi ka makakatipon ng ganyan kasubra. Bakit nakatipon siya ng ganyan kasubra? Illegal na ang mga proyekto. Yun lang. Ghost projects na. Ghost projects na. Dahil mga ghost projects na yan, illegal na yung mga ginawa nila, sobra-sobra na, pwede na ngayon kasuhan sila. Napakalinaw ng mga ebidensya yan. Napakalinaw na. Pwede silang kasuhan sa DOJ, sa Ombudsman. Kaya dapat, at kapag nakasuhan, dapat i-freeze yung mga assets niyan. I-freeze na yung mga assets niyan, makabalik yan sa gobyerno, makabalik yan sa makabalik yan sa bayan. Gagamit na Yan naman ang ibang pangalan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kanina, Alright. parang ano pa siya, kumpiyansa pa siya sa kanyang mga sinasabi na ang dami na, matagal na kami sa negosyo. Alam nga namang hindi kami kumita ng ganito. Yun. Salamat, attorney. No? Oo naman, no? Tagal-tagal na namin nagbi-business din. Siguro naman, kaya na namin kumita ng bilyon, no? Sa tagal namin sa serbisyo. Tragis. Naspak, mga kakabsat. Nako po. Siya, maabsat, no? Maabsat, ilan na ba yung like natin? Bago tayo mag-end, mga kabsat, no? Naka 2 hours na tayo, mga kabsat. Maraming salamat po. Thank you very much. Sa mga hindi pa nagla-like, 97 likers pa lang tayo, mga kakabsat. 3 na lang, 100 na. Sino pang hindi nagla-like dyan? Gawin yung 100 yan, mga kabsat, bago tayo matapos. Baka naman, mga kabsat. So, sobra-sobra na ang lumabas kanina. So, dapat makasuhan na si Diskaya at ang mga kasabwat niyang mga kontraktor at kung sino man ang tumulong dyan. Nakapaw. Alam na po, mga kabsat, nagkabisto-bistuhan na sila kanina. Laglagan to the max version, no? Si Bato, nilaglag niya yung amo niya. Tapos si Marcoleta, inaway na ni sino to? Ni Senator Tulfo kasi nga bakit daw hindi siya fair, 'di ba? Bakit ako binigyan lang niyo ng 2 questions, yung iba unlimited. 'Di ba? Nako po, masakit 'yon. No, doon sa hearing mismo binabasag. Hindi siya fair. That's fact. 'Di ba, Sir Leonardo? So again, maraming salamat, Papsat, no. Kahit papaano, marami-rami na naman tayo may upload bukas. Tapos magda-live na naman tayo bukas. Kaya back to normal tayo, Papsat, no. Pasensya na, hindi talaga tayo nakapag-live stream for 2 days, mga Papsat, no. Or 3 days. Kasi medyo busy tayo. So anyway, ngayon nagbabalik si Maestro Mapsat hanggang sa muli. Maraming salamat, Ardayan, Sir Leonardo Ansag, VMP Rosimatsu, sino pa ba mga nandyan, at sa mga nandyan, sa ating mga silent viewers, MVE channel, shout out. Sino pa ba? Basta sa inyo lahat, ang dami-dami nyo, lahat po kayo, si Ice Rain, si Sir Tony, Naomi Chin, ayan, sa inyong lahat, pare-pares na lumalabas, St. Benedict, Naomi Chin, at sa lahat po ng mga silent viewers. Maraming salamat, Papsat, na it's already 11:33 kasi may work na naman tayo bukas ng maaga. Pero syempre,
abangan ang susunod na kabanata, Mabsat. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Thank you very much. So, kahit pa paano na kapag-recover tayo ng ating live stream for this first day of the month of September. Bare months na nga pala, no? Magpaparamdam na si Jose Marichan dyan, sigurado. Alright, good night. Deo Marte, Ardayan, maraming salamat. Yuki Sawaki, thank you very much. Good night. Sir Leo, kita-kits tayo, ha? Alam mo na kung saan. Safe. Be safe all. Sabi naman ni Kabsat Ardayan. Maraming salamat. Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli, kita-kits tayo hanggang sa ating next live stream. Paalam, Kabsat. Paalam. Rosimatsu, paalam.